Yan guys, meron dinala dito ngayon na aircon, Condura to. Condura Carrier. Ito yung model niya. Yan. Model niya. Walang model number. Serial number lang to. 3.95 amperes. 410A yung yung refrigerant niya. Ang problema nito, mahina lumamig. Mahina daw lumamig. Nabuksan ko na to kahapon, pinuntahan ko dun sa kanila. Ang napansin ko dito, yung pins niya sa loob, mamaya papakita ko din. Sarado lahat yan kahapon. Dahil itong unit na to, sila lang ang naglilinis. Ini-sprayan lang nila ng pressure washer kasi meron silang sarili sa bahay. Ini-sprayan lang nila. Ngayon, ang nangyari, yung pins doon sa may condenser, nakasara lahat. Ngayon, tinesting ko, yung buga niya, hindi niya na nailalabas yung init. Hindi niya naibubuga yung init. Nandun na lang, kasi barado na yung dito niya, yung pins niya. Inayos ko yon yung pins, pero hindi pa din siya bumalik sa normal. Lumalamig siya, pero kukunti lang, itong side lang na to. Yung pinakaunang linya lang. Tapos nag-yellow yung tubing, yung copper tube. Kaya sabi ko, kailangan tong i-reprocess. Kaya ngayon, iti-testing natin ulit. Pag hindi pa din siya umokay, reprocess talaga natin to. Testingin natin. Yan guys, 2.86 ampere. Okay naman yung buga niya. Malakas. Malakas din umigop. Higop na higop niya. Malakas yung labas ng hangin niya. Okay na din dito, hindi na siya barado. Ibubugan niya na din dito yung init. Siyempre dito, pahigop yan. Higop dito, buga sa likod. Higop dito sa taas, sa gilid, ibubuga niya dito. Ganun yung circulation ng hangin yan. Ito naman, higop dito. Kaya dito nilalagay yung filter sa harap. Dito naman yung buga ng hangin sa taas. Pero yung lamig niya, wala pa din. Tayin natin. Yan guys, magsasampung minuto ko na itong pinagana. 3 ampere pa lang. Tapos yung mapapansin nyo yung copper tube, yung sa dulo lang ang nagmo-moist. Yan yung sa dulo lang. Pero itong mga nasa bungat, walang lamig kahit konti. Meron din dito sa kabilang side. Yan. Ito lang yung nagmo-moist. Tapos konting-konti lang yung moist niya. Ito wala din, walang lamig. Kaya reprocess talaga natin to. Tanggal natin lahat guys para mas madali tayong kumilos. Tinanggal natin lahat. Tapos kung mapapansin nyo, hindi na siya yung kagaya ng dati. Kasi pinilit ko na lang siya may balik, may tuwid. Kasi saradong sarado yan, nakaganito yan. Nakasara lahat to. Binalik ko na lang yan. Kasi dapat ganito itsura niya, no? Yan, ganyan. Kaso yung naglilinis, ang sabi niya sa akin kahapon, napapansin niya daw pumuputi. Kaya itinuloy-tuloy niya. Yung pala pumuputi kasi natutupi na lahat yung pins. Kaya nagsara lahat. Itong mga side lang, gilid na gilid, ang hindi masyadong natamaan. Pero halos lahat yan yung dapa. Ngayon, reprocess na lang natin. Lalagyan natin ng access valve. Mainit pa yung compressor. Hindi naman siya nag-high ampere.
lagyan natin ng access valve, tapos i-reprocess natin. Yun guys, sa pag-reprocess nito, kailangan natin maglagay ng pito. Dito tayo maglalagay ng access valve. Ito yung access valve natin. Okay. Ngayon, wala tayong ibang option kung hindi pasingawin to bago tayo maglagay ng access valve. Ayan, no choice tayo eh. Kaya papasingaw muna tayo. Yun guys, habang inaantay natin na maubos yung laman nito, pwede na kayo magputol ng copper tube. Bawasan natin to kasi masyadong mataas. Kasi yung tinanggal natin dati, ganyan lang siya. So yan yung haba niya. Magbabawas tayo hanggang dito. Tapos gagamit lang tayo ng tube cutter. Ito tube cutter. Bali dalawa yung klase ng tube cutter, may pang malaki, may pang maliit. Ito lang maliit kailangan natin kasi maliit lang naman yung gagamitin natin. Ayan. Pag naisukat nyo na, dahan-dahan lang. Pag bumabaon na siya konti-konti, ayan, ikot, pihit, ikot, sabay na yun, ikot na ikot hanggang maputol siya. Yan na, naputol na. Ganyan, linisin nyo lang kahit cutter or long nose, pwede. Okay na to. Tapos bago natin tatanggalin kasi natin to, gagamit tayo ng mop gas. Ito ng mop gas. Tapos, ihanda nyo na din to. Tanggalin nyo yung pito. Huwag nyo kakalimutan na tanggalin to. Kasi pagka hindi nyo natanggal to, naihinang nyo na, masusunog yung goma nyan. Ito. May goma yan dito. Pag nasunog yan, maglilik yan. Tanggalin nyo yan. Kailangan butas yan, tagusan. Ngayon wala nang lumalabas na refrigerant o freon. Pwede na natin tanggalin to. Kakailanganin nyo lang torch, map o map gas. O yung iba gumagamit ng acetylene. Pwede naman yun. Pero dahil wala akong acetylene, map gas gagamitin ko. Okay, sure naman na nawala ng laman yan, no? Tatanggalin lang natin to tapos kakabitan natin ito. Additional ko na lang pala guys. Ito kasi may mga built-in talaga ito na ano. Kaso ito wala na yung sa akin. Wala na siyang pantanggal ng excess. Ito meron pa yung isa kong copper, ano, tube cutter. Gaganyan nyo lang yan, no? Yun yung silbi nito, ah. Okay. Yun na yan. Diba? Linis.
Yun guys, ganun lang kabilis maglagay ng access valve. And wala yung pito niyan. Dapat wala yung pito sa loob pag naganyan kayo. Pansin nyo, meron siyang oily itong ano na to, itong part na to. Ayan, oily siya. Tapos ayan, hindi masyadong kita. Tayo sa kabila. Ayan. Pansin nyo to guys. Ayan. Nakaskas na siya, oh. Kaya panigurado yan, may leak yan dyan. May micro leak yan. Hihinangin na din natin. Ito yung kumaskas naman sa kabila. Ito. Hinangin lang natin, mabilis lang yan. Ayan, sa paghihinang guys, pwede nyo gamitan to ng basahan na basa. Lagyan nyo ng basahan basa para hindi masyadong mainitan yung compressor. Pero mabilis lang naman to hihinangin. Siguraduhin nyo lang na walang pito. At saka, syempre, wala nang refrigerant sa loob bago kayo maghinang. Gamit lang kayo ng map gas or acetylene. Tapos, ito, copper talaga to, pero ang common na tawag dito, silver rod. Guys, okay na yan. Hindi naman siya putol, kaya okay na yung ganyan. Tayo lang natin lumamig, tapos kabit natin yung pito, vacuum. Ngayon habang pinapalamig natin yan, ipe-prepare ko na yung gagamitin natin vacuum pump. Yan guys, pagka malamig na yung kinabit yung access valve, pwede na natin ilagay yung pito. Ito yung pito natin. Pag bumili naman kayong access valve, kasama na talagang pantanggal tsaka pangkabit ng pito yan. Lagay natin yung pito bago tayo mag-vacuum. Okay? Higpit kamay lang ha. Huwag nyo na gamitan ng plies. Next, yung vacuum natin. Saka yung ating gauge manifold. Yeah. Ngayon, ang kailangan natin ngayon ay vacuum pump. Ito, rotary vane vacuum pump. Ito yung specs nya, 4 CFM, model BP135. 1/3 lang siya, 1/3 horsepower. Okay. Ngayon sa pagsiset up ng gauge, ang gauge natin, siyempre usual naman ang ginagamit dito is yung dilaw. Dilaw siyempre sa gitna. Tapos sa vacuum natin ngayon, magba-vacuum tayo. Ito gagamitin ko, yung blue, low side. Pero sa pag-charge natin mamaya, hindi tayo gagamit ng tawag dito, ng low side, kasi 410A mataas yung pressure nito. Dito tayo mamaya pag charging na, pero ngayon vacuum pa lang naman, sa low side lang tayo.
Dali lang guys, may konting problema lang tong hose natin na dilaw. Pero usually kung walang problema yung hose nyo na dilaw, yun po yung gamitin nyo. Ito kasi wala na pala yung pito nya. Wala na yung pito, wala na yung rubber. Kaya ito na lang gagamitin ko, yung pula muna. Pero same lang naman yan, kulay lang nagkaiba. Guys, nakasetup na tayo ng gauge manifold. Bali yung blue hose natin, o yung dito nakakabit sa ating gauge, yun yung dadirect dito sa ating access valve dito. Yan, gumanon lang siya. Tapos yung sa gitna, doon naman po nakakabit yung ating vacuum pump. Para lang sa charging. Kung sa charging, pag mag-charge tayo, dito naman natin kakabit yung refrigerant tank o yung preon tank. Ganun lang yan. Ngayon, pagka nag-vacuum tayo, kailangan itong gauge natin umabot siya sa negative 30. Okay? Naisaksak ko na to. Sisimulan na natin i-vacuum. O, pag nag-vacuum kayo guys, pwede nyo nang buksan to kasi wala naman talagang laman pa yung ating wala pang refrigerant dito. Kaya hihigupin lang natin lahat ng moisture tsaka yung mga dirt sa loob, yung mga natirang hangin. Tapos, bago nyo i-on yan, tanggalin nyo yung takip. Dito kasi lumalabas yung naihigop niya. Dito ilalabas yun. Okay, simulan na natin. And guys, na-reach na natin yung negative 30. Ang una nyong gagawin guys, patayin nyo muna to. Isara nyo muna. Pag nakasara na yung, saka nyo siya patayin yung vacuum pump. Yon. Tapos ang gagawin natin ngayon, saka nyo lang maigi. Tapos siguraduhin nyo na mahigpit yung hose, yung nakakabit na hose. Then observe natin kahit mga ilang minutes lang kung hindi ba siya aangat. Kasi pag umangat siya, umangat sa negative 30 to, ibig sabihin may leak yung system natin. Ngayon kung hindi siya umangat, pwede na tayo mag-proceed sa charging ng refrigerant. Hintayin lang natin. Yan, habang inaantay natin na minomonitor natin kung aangat to, kung aangat sa negative 30 yung ating gauge, pwede na natin ibalik yung fan blower, yung control, para mamaya pagkarga natin ng refrigerant, pwede na natin tuloy-tuloy na paganahin at i-final charging natin. Okay, kabit ko lang yung accessories. Yan guys, ilang minutes na natin inobserbahan. Pansinin nyo, hindi siya tumaas sa 30, negative 30. As naikabit na din natin lahat, yung pan, yung wiring, yung control, pati itong styro dito sa ating evaporator. Ngayon, tatanggalin na natin itong vacuum pump. Tanggalin nyo lang naman to guys. Yan. Pag natanggal nyo yan, tabi nyo muna. Then, doon na tayo sa ating refrigerant. Ito. Dito tayo sa ating refrigerant. Kakabit na natin itong tangke. Yan, ikabit na natin yung tangke. Mag-i-initial charge lang muna ako. Konti lang. Bago natin palitan, ilipat dito sa sa high side. Kasi hindi talaga kakayanin dito pag nag-charge na tayo. Hindi natin mamomonitor na maayos. Sa charging, syempre unahin nyo muna, buksan nyo yung tangke. Okay, pagbukas na yung tangke,
may tinatawag tayong purging. O magpapasingaw tayo ng konti para mawala yung hangin na nandito sa ating hose kanina. Kasi dito sa blue side, sa blue hose, wala na tayong problema dyan kasi na vacuum yan eh. Kaya dito magpe-purge lang tayo. Yan, okay na yun. Natanggal na natin yung ating hangin na nasa loob. Konti pa. Okay. Ngayon, puro ano na yan. Puro refrigerant na yung laman yan. Yan. Pag nakapag-purge na kayo, pwede tayo mag-initial. Dito muna ako mag-initial. Pag nakapag-initial na tayo, lilipat ko yung hose. Lalagay natin dito. Itong blue. Yung blue hose lalagay natin dito sa high side. Bilis siya mag-charge kasi galing sa vacuum. Okay na yan. Lipat na natin yung hose. Pag ganyan, ito lilipat ko lang kasi hindi talaga siya pang 410A. Ngayon kung meron naman kayong gauge na pang 410A, walang problema. Dire-diretso lang kayo. Ngayon, tanggalin lang muna natin dito sa yan. Pag natanggal na natin, saka natin, hindi ko na tinanggal ng tuluyan, pero hindi naman na siya connected. Ayan. Tapos, lipat natin dito sa high side. Dito ako magcha-charging yan. At isasaksak na din natin. Lalagyan tayo ng talagay natin clamp meter. Okay, naikabit na natin. Tingnan nyo, tataas yan. Ay! Ang dali. Hindi ko na po naipakita dito sa video. Pero dapat po bago kayo mag-charge, yung hose po na nilipat natin, i-purge nyo po ulit siya. Kasi kaya po tayo nag-initial, yun po ang purpose nun para pwede tayo mag-purge ulit. Mawala yung hangin na nandun sa hose. Para wala pong papasok na hangin, puro refrigerant lang po lahat. Guys, pa-final charge na natin, papaganahin natin yung unit. Pag magpa-final charging kayo, paganahin yung unit. Tapos, itong setting nyo sa thermostat, isagad nyo. Tapos, i-on na natin. Pag magcha-charge po kayo ng refrigerant o Freon, huwag nyo pong tutuloy-tuloy na nakabukas lang yung gauge. Mas maganda po pag patay bukas, i-control nyo po yung pagpasok ng refrigerant para hindi po mabigla yung unit. Mapapansin nyo na nag-ice pa yung ating copper tube. Pagka sakto na yung karga nyan, mawawala na yung icing nito. And guys, unti-unti na nawawala yung ice, oh. Tapos yung lamig niya, ang lamig na. Pero kulang pa din yan, dadagdagan pa natin. Yan na guys, sakto na yung ano natin, yung karga natin. Nasa 120 lang. Yan, oh. Kulang 130. Ay, 125. Malapit na mag 125. 120. Tapos yung ampere natin
4.6, 4.4. Sakto lang yan kasi ang rated current natin dito is 3.95. Ayan o, 3.95. Kaya saktong-sakto na yan. Yung temperature naman, tingnan natin yung temperature. Temperature, wala kasing takip. Kaya, ayan. Yung temperature niya, nasa 19 degrees na. Yan na yung nilalabas niya, 19.8. Dito naman sa bugaan ng hangin, sa init, yan, dito nakatutok yan sa condenser, 43. Sakto na yung init niya kasi hindi siya nakakover, kaya kalat pa yung hangin. Pero nagmo-moist na yung piping natin. Kanina hindi nagmo-moist, wala tayong ma-detect na lamig. Ngayon wala. Yung tubing natin, copper tube natin, nag 16 pa yung isa, 16, 14. Ito walang lamig na kanina to wala. Ngayon nasa 19, 16. Ito, kung naalala nyo, ito lang yung lumalamig kanina. Ito. Ngayon, ayan, nagmo-moist na sila. Nagmo-moist na. Sabihin, okay na yan. Good na yan. Ito yung copper tube dito sa unahan. 13. Okay, success. Pwede nang makuha ng may-ari ito. Success yung reprocess natin, tsaka yung repair ng leak. Ito yung ni-repair natin, yung leak na to. Ito. Di lang ganun kaganda kasi medyo tumulo. Pero hindi ko na pinaganda kasi gas-gas lang naman siya, hindi siya butas talaga. Okay lang yan, pinalaki ko lang kanina. Okay? Please like, share, and subscribe kung nakatulong tong video natin ito. Salamat!